magbahagi ng pag-ibig at good vibes dahil mas masaya ang umaga sa Good Morning, Kuya! At dahil biyernes ngayon, open po ang ating clinic sa MCGI Charity Center sa number 141 E. Rodriguez Avenue, Marikina City para magbigay po ng libreng serbisyo sa ating mga kababayan. Kaya po sa mga nangangailangan ng free medical services, ang registration time po sa MCGI Clinic ay from 5 a.m. to 9 a.m. That's right. Kung kayo naman po ay nasa area ng Pampanga, mga kasangbahay, open din po ang ating MCGI Diagnostic Center. Located po yan sa MacArthur Highway, Barangay Sampaloc, Apalit, Pampanga. Bukas naman po ito from Monday hanggang Friday. Pero ang registration time dyan, mga kasangbahay, mula Lunes hanggang Huwebes ay 10 a.m. hanggang 12 noon. Kapag Biyernes naman po, katulad din po dito sa MCGI Clinic, 5 a.m. to 9 a.m. At tuloy naman po sa pagbiyahe sa iba't ibang lugar sa bansa ang MCGI Mobile Dental and Optical Clinics. Ang unit number 2 po natin ay nasa Gomez Street, Poblacion B, Camiling, Tarlac. Habang ang atin naman pong Unit 3 ay nasa Uptown Crossing, Poblacion 8, Midsayap, North Cotabato. Ang unit number 4 ay nasa Barangay Pangi, Ipil, Zamboanga, Sibugay. Habang nasa Consolacion Municipal Jail, Cebu naman ang ating Unit 6. At yan, yung mga nami-mention natin na mga mobile dental and optical clinic, lahat po yan ay libre po ang mga serbisyo natin dyan. Kung nearby po kayo sa mga na-mention nating mga locations, punta lang po kayo, take advantage dahil free services po tayo dyan. Wala tayong babayaran. Tsaka lagi naman po yan, tuloy-tuloy po yung ating mga paggawa natin dito sa mga medical missions natin. Lalo yung sa mga charity centers din natin. Hanapin lang, abang lang po kayo. Kaya maganda talaga na nakatune in po kayo sa Good Morning Kuya para po naalalaman niyo po yung schedules po natin sa mga charity center para kahit anytime sa iba't ibang mga locations natin makakapunta po kayo. Wala naman po tayong tinatangi kahit ano pong religion ninyo, ano po ang political affiliations, anong lahi, wika. Punta lang po kayo basta kailangan niyo po ng atensyong medikal. Lapit lang po kayo. Oo, pero syempre gusto lang natin munang mag-greet ng good morning sa lahat ng ating mga volunteer doctors and staff, sa lahat po ng ating mga charity centers at pati na rin dito sa ating MCGI Charity Center. Dito po yan sa number 141 E. Rodriguez Avenue, Marikina City. Good morning! And speaking of MCGI Charity Center dito sa Marikina, puntahan na natin si Celine na nasa registration area. Good morning, Celine! Good morning sa inyo mga broskis at mga siskis at good morning din sa inyo mga kasangbahay. Nandito nga tayo sa registration area. Makikita nyo sa aking likuran, marami-rami nang nakapila ngayong umaga para makapag-register and at the same time makapunta sa iba't ibang parte ng ating medical services para matingnan yung kanilang mga idinadaing. At ngayon, ibabalita po namin sa inyo mga kasangbahay. Ngayong araw po ay nagsimula po dito sa MCGI Clinic Marikina po yung ating pagiging computerized ng mga files natin dito. So ito, syempre dahil dito sa ating MCGI Clinic, gusto ni Kuya Daniel na maging continuously progressive ang ating mga medical missions para patuloy po na makita natin na nag-i-improve talaga at isinasaayos ng mas maganda yung patakaran at kalakaran dito po sa ating MCGI Clinic. At para balitaan po tayo at bigyan tayo ng magandang balita kung paano na ba yung bagong sistema dito sa ating registration area, makakasama po natin ngayon si Sister Cyril. Good morning po, Sister Cyril. Good morning po, Miss Celine. Ayan, Sister Cyril, kamusta na po ang registration natin? Paano na po ba yung bagong sistema natin ngayon? Kasi nakita po namin kanina, ito po, busy po yung ating mga registrar dito po sa paglalagay po at pag-encode ng mga files po natin from hard copy into soft copy sa atin pong program. And at the same time, may mga monitor po tayo na nakikita natin yung bilang ng mga pasyente, kung ilan na po ba yung nasa dental, kung ilan na po ba yung sa medical consultation sa adults or pediatrics, which is good po kasi namomonitor mo, hindi ka na mag-iisip na ay pang ilan na ba ako, sino na ba ang nauna. Opo. Good morning po sa ating lahat, sa lahat po nanonood po ng Good Morning Kuya.
Ang ating po, of course, advice sa natin Kuya Daniel, paperless na po sana tayo para po, of course, efficient, convenient sa ating mga clients. And since tayo po ay high-tech na po, so tayo po ay nag-level up, kaya po lahat ng ating po mga ginagawa po ngayon ay naka-computerized na nga po, Miss Celine. So lahat ng patient form natin ngayon, ini-encode ng ating po mga secretary, ng ating mga para-social worker. Kumbaga po nasa sistema na po yung mga information po nila para even po nasan po sila pumuntang charity center, lahat po ay naka-encode po doon, naka-indicate lahat po ng mga services na in-offer po natin sa ating mga clients. Ayun po. So dahil po computerized na po tayo, meron po bang nagbago sa mga requirements ng mga pasyente po na pupunta po dito para po makapagpa-check up sa mga bago at sa mga dati na po nga nating pasyente? Ang adjustment lang po sa kanila, Miss Celine, ay kukunin na po natin kanila pong index form. Di ba dati meron tayong index form, patient form po nila, pero since ano na nga po tayo, digital, kukunin po ng ating pong mga para-social worker, ng ating mga secretary, yung pong index form. So sila po ay mag-represent lamang po ng valid ID sa ating pong entry, dun sa ating entrance, para po ma-identify po yung kanila pong information, identification, and then ayun po, i-encode lang po ang kanila pong mga information. Matic na po yun, Miss Celine. And then at the same time, medyo humahaba, tumatagal lang dahil kinukuhanan po sila ng mga picture po. Lahat ng ating mga clients natin, pinipicture na natin po sila for information, naka-attach na po sa profile po nila. And of course, nag-observe pa rin po tayo ng data privacy. Ayun po. Actually, maganda po ito si Cyril kasi po, kapag nakita nila yung file mo, nandun ka na, alam na agad yung itsura mo, hindi na magkakalituhan kung may kapangalan ka ba, o kung sakaling mawala yung papel mo, andun na agad, meron ng picture. Correct po. Through identification and then of course, information. So lahat po ay nakalagay na po doon. So yun po, Miss Celine. Ayan. So after naman po nito, no, which is ano din po, no, maganda para sa atin pong mga pasyente kasi hindi na sila magsusulat, lalo na po yung mga senior citizen natin, minsan malabo na talaga yung mata no? Hindi na po makita yung mga linya-linya kung saan nila isusulat. So hindi na po sila mahihirapan, ibibigay lang po ang ID, i-encode, tapos pipila na po sila agad. Ganun na po ba? Yes po. Pa-fill out nila yung mga forms natin and of course, kailangan pa rin nilang pumirma po sa ating pong social intake form and then at the same time sa medical form po natin and then ika-capture na po yung kanila pong signature automatic, ayun na po, nakalagay na po sa system po natin. Ay, Yun po. napakabilis po. After po nito na ma-capture na po yung kanilang picture, malagay na po sa system, pag pumila po sila, ano na po yung next step? Next natin, go with the flow na tayo, Miss Celine. So yun na po yung normal process natin. So triaging na tayo and then after that, vital signs na tayo sa ating mga nurses. So of course, hindi nawawala yung sequence natin, sequence ID po, ID natin sa ating entrance. Nakakategory po rin po yung mga ating mga clients for regular, priority, and then sa regular patient. And then afterwards, once naman sila po ay nasa vital signs area na po, doon naman po sila bibigyan ng sequence number para sa service number naman po. So kumbaga alam na po nila, tulad ng sinasabi niya po, ay ako, dental 1 ako yun. At makikita po nila sa monitor natin, Miss Celine, na sila po yung tinatawag at sila na po yung naka-next in line sa ating doktor. Ayun po. Ayun, mas madali na po, hindi na po magsisigawan ng number. Correct Wala po. na pong isisigawan ng mga pangalan kasi pag tumingin po sila sa monitor, kita na po nila agad kung pang ilan sila. Opo. Kadalasan din po kasi ang nagiging dilema natin sa ating mga senior citizen, since may iba po medyo mahina yung pandinig, opo. Kaya minsan tinatawag yung number nila, yung pangalan nila, hindi nila naririnig. Kaya po through monitoring natin, makakatulong po para po easy access po, mahanap po natin yung mga clients natin. Yes po. At huwag po kayo mag-alala mga kasangbahaya. Kahit may mga monitors po tayo, may mag-a-assist pa rin po sa atin ng mga volunteers kung sakaling hindi naman nakita dahil nagsiselfone, ganyan, diba? Naiinip diba? So magsiselfone. So huwag po kayo mag-alala. Meron pa rin pong mag-a-assist po sa inyo kung sakaling it's your turn na. Correct po. So meron pa rin tayo mga LKDs na nag-a-assist sa kanila sa bawat area. And of course, para ma-assist po yung ating po mga senior citizen, yung ating mga PWD para po sa ating mga doctors po natin, Miss Celine. And after po nito, tapos na po ang proseso, titingnan na po, kukunin na po ang reseta, tapos pwede na po silang makauwi. Ini-inform po natin yung mga clients na wala po silang hawak na patient form. Ang mga patient form ay hawak ng ating mga nurses, ng ating po mga NARPO. So sila po ang mag-identify kung sila na po ay yun sa true
through monitor, ma-identify kung sila na po yung next, and hawak lang po ni doctor po yung patient form. So, to avoid din po, mauwi po ng ating mga clients po yung mga folder po, minsan nangyayari po yun, Miss Celine. Naku, nauuwi, ano. Pero ang maganda po dito, may mag-guide naman po sa kanila. if Yes po. ever. So may mag-guide, after po ng consultation, sasabihin ni Doc, ano siya, tapos na po siya, may reseta na din po. I-encode na rin po natin, Miss Celine, yung RX. Pero since nag-adjust na po tayo, meron pa rin po tayo mga paper pa rin po, and ipapresent pa rin po nila po yung mga RX form po, prescription pad sa ating pong pharmacies po. I-explain sa kanila paano pag-inom po ng mga gamot, ayun po siya. Medyo matagal-tagal lang po yung yung pag-encode natin kasi napakarami po nating nagiging pasyente sa araw-araw. Pero huwag po kayo mag-alala mga kasangbahay, sa mga susunod po na araw at linggo, makikita na po natin na pagdating niyo po sa ibang branch po ng ating MCJI Clinic, makikita niyo na po na nandun din po yung record po ninyo. Correct po. So yung pong history po nila nakalagay na po sa profiling po natin, Miss Celine. So even pumunta sila sa Jen Louis, sa Quezon City, sa Valenzuela Charity Center, andun po lahat ng information, lahat ng check-up, and then lahat po na medicine na nainom po nila. And then at the same time, pati po yung mga laboratory procedure or diagnostic procedures po. As in, lahat po nakalagay na po sa isang file. Tapos tingnan na lang, easy access na po sa mga doktor po natin. Hindi na mahirap. Opo, naka-intact po lahat ng information po nila, Miss Celine. Ang meron lang po mga information or access po nun ay ang ating mga social worker, tayo po, and then ang ating po mga secretary, and then ang ating po, of course, mga doctors and nurses. Ayun po. Kaya hindi na po mahihirapan yung atin po mga doktor and at the same time mga pasyente po natin. Hindi na sila magkukumahog sa umaga na, "Hay, may dadalhin pa ba ako?" Wala na. Diretso na po sila dito sa clinic. May time din po kasi nawawala po nila index form. Opo. Minsan nahanapin pa na nag-cause din ng delay. So yun po, i-present lang po ang valid ID. Matik na po, makikita na po sa system kung sila po ay old or new patient po. Yan po. Maraming salamat po si Cyril sa paglilinaw po ng bagong sistema po natin dito sa MCGI Clinic. Ano naman po ang mensahe niyo po sa ating po mga kababayan na nais pong pumunta po dito? Ang aming pong reminders lamang po sa ating mga clients, medyo meron lang tayong mga adjustment, improvements, pero of course, ang layunin po natin, ating Kuya Daniel Rason, ay mapabilis, maging organized, systematic, and then at the same time, digitize na po ang ating po mga information, ang ating po mga form po sa atin. And of course, paperless na po sana tayo para po of course, earth-friendly po tayo, Miss Celine, para po nag-adapt po tayo sa, of course, sa adjustment, sa technology, and then at the same time, yun po. Yes po, maraming salamat po sa Justice Cyril at sa araw-araw niyo pong pag-volunteer dito po sa ating MCGI Clinic. Awat tulong po. Salamat po sa Diyos sa mabuting pagkakataon po. Salamat po sa Justice Cyril at sa mga kababayan naman po natin na nag-aabang kung ano-ano po ba ang mga medical services or free services na available po ngayong araw, July 17, 2026. Available po ang medical consultation for adults, pediatric consultation, optical with free reading glasses, dental services, kasama na po dyan ang check-up, ang bunot, pati na rin po ang postiso. Meron din po tayong available na ECG, CBG or sugar test, urinalysis, physical therapy, at syempre po, libre rin po ang mga gamot para sa mga pasyenteng magpapakonsulta dito sa MCGI Clinic. Ito muna po ang update dito po sa ating registration area. Makibalita tayo kay Brother Ian Miranda dyan sa Dental Services. Brother Ian, good morning. Anong balita? Yes, good morning Celine, good morning Kuya, at good morning po sa ating mga kasangbahay. Nandito ako ngayon sa Dental Services area kung saan libre po ang dental check-up, tooth extraction, dentures, cleaning, pasta, pati po yung mga gamot na ibinibigay ng ating mga dentist po dito. Lahat po yan ay libre. At ngayon pong araw, ang bilang po ng ating mga staff ngayon, meron po tayong 9 na dentists, 7 po na staff, meron din po tayong isang hygienist at isang dental technician. Lahat po sila ngayon ay mag-accommodate po ng ating mga pasyenteng nakapila dito sa ating dental area para ma-accommodate po kayong lahat na nandito. At ayun, speaking of ma-accommodate ng mga pasyente, may isa lang tayong kakamustahin na pasyente dito po sa ating dental area. Yan, tawagin lang po natin si Mami. Dito po tayo, Mami. Good morning po. Good Ano pong morning pangalan niyo po at ilang taon na po kayo? Ako po si Michelle.
Ilang taon na 40 po kayo? years. Ay, 40 si Michelle. Ayun. Pero matanong ko lang po kayo, no, paano nyo po first time nyo po ba dito sa MCJ Clinic? Yes po. First time. Nirefer lang po siya sa amin nung ka-workmate namin na member po na. Okay. Taga MCGI po sila. At ayun po, dito, ano pong i-avail yung serbisyo dito po sa natin, dental area? Magpapadental po sana ako, magpapabunot. Bunot ng ngipin. Yes po, at the same time yung dentures po sana. Okay, opo. Dito sa ano po natin sa tooth extraction, no. Ano po ba 'yan? Kumbaga yung ipapabunot po ba ninyo may masakit po ba kaya kailangan niyo na po pabunot o kailangan na talaga? Medyo may crack lang siya near okay. nung pustiso ko na luma. Meron po kayong dentures Yes, before. Hindi niyo po nagagamit kasi Kasi may crack na po yung katabi niya. okay. Kaya hindi na siya talaga. Naapektuhan po yung ninyo, kumbaga yung mga, syempre yung pagkain po ninyo. Yes po. Yung pananalita po ba naapektuhan din? Yes din po. Okay. Saka lagi din naka-face mask, ganun. Pero dito po, since dito po kayo magpapabunot at kung sakali po matuloy po sa dentures, bakit niyo po naisipan na dito sa MCJ Clinic, sa MCJ Charity Center sa Marikina po kayo mag-avail ng ganito pong serbisyo? Sabi nga po nung kasamahan namin, na ma-avail namin siya dito ng libre and para iwas din sa gastos namin. Opo, totoo po yan. Siyempre, sa po ngayon, sa dami ng, kumbaga sa taas ng bilihin, lahat naman po tayo, siyempre gustong makatipid. At siyempre, ito pong mga services natin dito sa MCJ Charity Center, MCJ Clinic, open naman po ito sa lahat, kahit hindi po taga Marikina. Kayo po ba, taga saan po ba kayo? Yes po. Taga Santolan, Pasig po ako. Pasig pa po kayo galing. Opo, Pasig pa po kami galing. And may kasama po akong dalawa din sa Marikina lang din po sila. Okay. Ano nyo po sila? Yung mga kasama po ninyo ngayon? Mga ka-workmate ko din po. Sa mall po kami nag-work. Okay, mga coworkers po Yes ninyo. po. Sila po, yung mga kasama ninyo, ano pong i-avail? Sa dental din po ba sila? Hindi po. I-avail po nila yung libre pong salamin, for Salamin. sa mata. Sa mata, opo. Tapos yung isa po, pag medical check-up. Maganda pong na-mention nyo yan kasi after po ninyo sa dental, pag gusto nyo pong bumalik po ulit dito, pwede naman po kayong lumipat pa sa mga ibang services kasi baka isipin po nila, pag sa dental ako nakalibre, hindi na ako makakaulit sa iba pa. Pero pwede po tayong umulit kung saan po tayo basta abot po tayo sa registration time at malaman po ng mga staff dito kung ano po yung ipapatingin po natin. Libre po, check-up. Pati na rin po yung mga, if ever po, nga po, kunyari sa medical consultation, for example, nabigyan po kayo ng reseta ng ating mga doctors. Meron din po tayong gamot, if available po yung gamot na ibibigay po o i-recommend ng ating mga doctors dito. Kukunin nyo lang po or i-claim ninyo sa pharmacy area natin kasi lahat po yan, libre yung mga gamot po natin dito sa MCJ Clinic. Pero yun po kung sakali naman na natapos na po kayo, nakapagpa-tooth extraction, okay po yung tooth extraction, dentures, ano pa po ba yung tingin yung i-avail nyo pa dito? Kasi meron din po tayong laboratories, meron din po tayo for OBGYN, sa mata. Ano pong tingin ninyo? So far, may mga nararamdaman po ba kayo? 40 years old pa lang, Oo, healthy pa. Pero tingin niyo po ano mga avail Siguro nyo? babalik kami for sa salamin din. Sa mata. And baka isama ko na din yung baby ko. Talaga po. Kasi may na din siya sa mata Medyo malabo na rin siguro. Kaya problema. Ilan po ba ang anak po ninyo? Dalawa po. Dalawa. Ang asawa po? Isa lang. Hindi, I mean, nasaan po siya? Nasaan? Sa bahay lang. Nasa bahay lang. Pero if ever po na, if yung asawa po ninyo, yung mga ilangan din po ng mga medical services, dental services, pwede nyo rin po silang isama dito para maano nyo rin po, para syempre, kayo po naka-experience na po kayo dito. Pwede po kayo magsama, family, friends, pwede po kayo magsabay-sabay dito. As long as aabot po tayo sa registration time natin. At ayun po, sa mga nanonood sa atin, syempre po, kayo po makakalibre. Ano pong mensahe ninyo or gusto nyo po bang i-invite sila para makapag-avail dito? Kasi syempre po, yung mga services natin dito, baka isipin nila, baka pag after ko makalibre sa dental, magbayad na ako. Kayo po ba so far, pagdating nyo po dito, may binayaran po ba kayo? Wala po. Pumila lang po talaga kami. Kailangan po talaga sa registration pa lang, maaga pa lang po kayo. Kasi marami po talaga siyang nakapila. Opo. Anong oras po ba kayo gumising ngayong umaga para umabot? 3 3 a.m. Opo. 3 a.m. Yun po talaga yung mga yung mga kwento rin po ng ating mga na-interview po dito, yung mga pasyente na talagang
para ma-make sure din nila na mauna sila sa pila, talagang gumigising po sila ng maaga. At meron po dito mga nagta-travel pa, may mga taga-provinces pa. Pero ngayon po kasi may mga ino-open na rin po tayo mga iba't ibang mga charity centers sa mga iba't ibang lugar para po yung mga pasyente natin na mas malapit doon, doon na lang po sila magpapatingin. Kasi magta-travel po, medyo malayo rin po yung mga ibang mga pasyente natin, mga galing pang probinsya. Pero ayun po, salamat po sa Diyos. At ayun, invite nyo lang po sila sa mga gusto pong mag-visit dito sa MCJ Charity Center sa ating MCJ Clinic. Hello. Kung gusto nyo po ng libre and accommodating na medical mission na katulad neto kay MCGI, punta po kayo dito. Go ahead po. Libre po siya, accommodating yung mga nag-a-assist sa inyo. Yun po. Kayo po po. Thank you sa ganitong mission. Apo, ayun. Salamat po sa Diyos. Kayo po ba nakapag-almusal na? Yes, may libre pa silang almusal. Ayun, at least nakakapag-almusal na po kayo kasi kailangan po yun dahil kayo po ay bubunutan, tooth extraction. Yun lang po. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa Diyos at sana po makabalik po kayo sa mga iba pong mga serbisyong pwedeng ma-avail dito. Yun lang po. Salamat po sa Diyos. At ayun, isa sa mga pasyente nating magpapa-tooth extraction, makakalibre ng tooth extraction dito sa ating dental services area. At yun lang po muna so far ang ating updates dito sa dental area. Puntahan naman natin si Tini. Tini, good morning. Good morning, broski! Good morning, mga kasambahay! And of course, good morning, kuya! At it's another Friday morning, kaya nandito po tayo ulit sa number 141 E. Rodriguez Avenue, Marikina City, dito po sa ating MCGI Charity Center. Particularly, nandito po tayo mga kasambahay sa ating optical services area. So, pag akyat nyo po sa second floor ng atin pong MCGI Charity Center, dito lang po sila sa may right side po ng atin pong second floor. Puntahan lang po ninyo or kaya pag-ask po kayo ng assistance sa ating pong mga volunteers. And dito po sa ating optical services area, dito po nagpapasukat ng salamin yung atin pong mga kasangbahay. Dito rin po nagpapatingin ng kanilang mga mata. Actually, nandito po yung ating pong mga optician, yung ating pong optometrist, kasama po ng ating ibang mga staff para po matingnan yung paningin ng atin pong mga pasyente na nakapila po dito sa ating optical services area. Ayan, kumaway muna tayo sa kanila. Hello po, good morning. Pakaway natin sila. Ayan, tuloy-tuloy po ang kanila pong pagsiservisyo sa atin pong mga kasambahay na naririto ngayon. Gaya na lamang ni Tatay Francisco. Good morning po. Good morning po. Sige po, dito po Good morning kayo. po. Opo, dito po kayo. Tatay, kumusta na po? Okay naman po. Opo, ano pong pangalan po ninyong kompleto? Francisco Kerob. Kerub. Opo. Taga saan po kayo, Tatay? Taga 79 Nare Street, Marikina Heights. Marikina. Ay, malapit lang po kayo Opo. dito. Opo, paano po ninyo nalaman itong MCGI Clinic? Kasi po, yung may kaibigan yung ate ko, sabi niya, pumunta po kami dito. Kaya Opo. yung po, maraming salamat po sa inyo. At kami napunta po kami dito sa inyo. Opo. Maraming salamat. Opo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Salamat po sa Diyos. Pero, Tatay, matanong ko lang po, pang ilang beses nyo na po na nakapunta dito sa... First time ko lang po ito. First time ko po. Opo. Bakit po? Ano po ba yung nararamdaman po ninyo? Bakit napapunta na po kayo dito sa ating clinic? Kasi gusto ko sana pong kuwadin yung tainga ko kasi umuugong po eh. Anong parehas pati mata, po? oo. Parehas po na tenga ninyo? Hindi, ito lang Sa kanan. kanan. Opo, Oo. good morning. Opo, pero yung mata rin po ninyo, meron din pong problema. Opo. Ano pong nangyari? Ano pong nakikita? Ano pong nararamdaman? Parang lumuluha po ang mata ko. Ah. Yun lang po. Opo, pero nagsasalamin na po ba kayo dati pa? Opo, Opo, asan po ang inyong salamin? Nandito po. Opo, gano'n nakatagal na po yung salamin ninyo, Tagal na Tatay? rin po eh. Oh, di na po napalitan simula nung huli ninyong binili. Opo, mataas po ba ang grado niyan? Masyado maano. Hindi nyo na po matandaan. Opo. Opo. Ah. Ayun, ang salamin ni Tatay. Mukhang kailangan na nga pong palitan kung matagal na po, no? Opo. Opo. Sister. Ayun, kaya salamat sa Diyos. Nandito po kayo ngayon. Maraming salamat po sa Diyos. Sige At po. kami nandito po ng Opo. kapatid ko. Ayun, salamat Salamat po sa Diyos. Tatay, alam niyo kapag after po ninyong magpa-check ng inyong paningin dahil sinasabi niyo nga po medyo maugong po yung inyo pong naririnig, no? Yung sa inyo pong tainga.
pwede rin po kayong dumiretso kasi meron din po tayong ENT doctor. Maraming salamat po sa inyong Opo. lahat. Good morning po sa inyong lahat. Po, at least pagpunta nyo po dito, marami na po kayong mapapa-check up. Opo. Hindi na po kayo masyadong mabibisis ay maiistorbo sa mga susunod. Opo. Tsaka tatay, maliban po sa libreng check up, libre po ang gamot dito, Opo. libre po ang almusal. Nakapag-almusal na po ba kayo? Kakain na po kami. Ayun, Maraming salamat po sa inyong lahat. Opo. Asan po ang kasama po ninyo ngayon? Nasa taas po siya. Ano po ipapa-check up niya? Hindi, sinamahan lang po ako. Okay Sinamahan po. lang po ako ng kapatid ko. Ayun, salamat po sa Diyos. Opo. Sige po, tatay ha, mamaya pa-check po natin yung inyong paningin kung kailangan po ninyo ng bagong salamin. Opo. Libre rin po ang salamin dito sa ating clinic. Ayan, makikita Maraming po salamat ninyo. po sa inyo. Magandang umaga po sa inyo lahat. Salamat po sa Diyos, Opo. Tatay Francisco. Tatay, last na lang, invite po natin yung mga nanonood sa atin ngayon na kailangan pong magpa-check up ng libre. Punta na po sila dito sa ating clinic. Sa aking mga taga Nara Street, pumunta po kayo dito sa MCGI NCGI Clinic. Clinic. Maraming salamat po at libre po lahat dito. Maraming salamat sa inyong lahat. Good morning. Ayun, salamat po. Opo. Marami pong salamat sa Diyos. Opo. Gusto po namin, tatay, ang naririnig po namin dito, salamat sa Diyos. Maraming salamat sa Diyos. Ayun. Salamat po sa Diyos. Tatay Francisco, sa pakikipag-usap sa amin. At sana po, umokay yung inyong nararamdaman. Opo. Opo, Maraming salamat po sa Diyos. Diyos. Sige po. Ayan mga kasambahay, isa lamang si Tatay Francisco sa mga natutulungan or matutulungan natin ngayong araw na nakapila na mga pasyente po natin dito sa MCGI Clinic. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating registration mga kasambahay. Nagsimula po tayo ng 5 a.m. Magtatapos po yan ng 9 a.m. Kaya sa mga habol na po kayo habang may oras pa po tayo. At lahat po ng makakapagparehistro sa mga oras na yan from 5 a.m. to 9 a.m. sa awa at tulong po ng Panginoon, matutulungan po natin silang lahat. Ayan. Salamat po sa Diyos at yan lang po muna ang update dito po sa ating optical services area. Puntahan naman natin ang ating Siski, si Sis Ira Mariano. Sis Ira, anong balita kung nasaan ka ngayon? Yes, Teeny Bells! Nandito ako ngayon sa medical consultation area. At ito, no, mga kasangbahay, kung makikita nyo po dito po sa likuran ko, dito ginaganap din po yung mismong consultation sa inyong mga doktor. Once nakarating na kayo sa step po ng consultation, kung saan doon na po kayo check upin. So, lahat po ng iniinda ninyo, sabihin nyo na po sa inyong mga doktor para po kayo mabigyan po kayo ng karampatang lunas po. At ngayon, meron na tayong makakapanayam. Agad-agad, halika, tanongin natin ang kanyang pangalan. Magandang umaga po, Mami! Magandang umaga pa rin po. Ayun, parang magpa-podcast lang kami ni Mami. Ayan, Mami, ano pong pangalan ninyo? Bella Pranada po. Ayan, si Nanay Bella. Kamusta po kayo? Ano po ang concern ninyo sa araw na to nung ipapacheck up ninyo? Namahan ko lang po yung anak ko. Kung masakit po yung tuhod ko, papacheck up ko na rin. Ah, okay. Hindi naman po ako sakit. Hindi kayo sakitin, pero... 78 na po ako. Ay, grabe, parang di naman 78 eh. Mukhang bagets na bagets pa si Mami eh. Pero ano po, sinamahan niyo yung anak ninyo, pero kayo po ay, dahil sabi niyo masakit yung tuhod po ninyo. First time niyo lang po bang magpapacheck up dito? Papacheck up na ako pag may nararamdaman po ako. Opo. May sinasamahan po ako minsan. Okay. So, nakailang balik na rin kayo dito sa MCJ Nakakailang Clinic? balik pa lang naman ho. Ang kasama ko yung minsan apo ko, minsan mga Oo. anak ko. Pero, ano po, paano nyo po nalaman to bukod dun sa, meron lang po kayong sinasamahan? Meron po akong kapitbahay na parang kabilang ho sa sambahan nito. Okay po. Yun Tas po ang sinama nagturo niyo sa kayo. akin. Kapitbahay ko po yun. Pero nung dati po na hindi pa kayo nagpapa-check up dito sa MCJ Clinic, regular ba kayo nagpapa-check up sa labas po, sa mga Hindi clinic? naman po kasi ako sakit eh. Kahit po pagmamonitor ng mga... Na-hospital po ako pag manganganak. Ay, ganun lang po, no? Oho. Medyo matagal na yun, no, Mami? Laki na nga po yung bunso. Po. Pero ayun po, dahil po masakit po yung tuhod po ninyo, yun po ang ipapacheck up nyo ngayon. Ito, gano'n na to katagal, Nanay? Mga 2 buwan na ho ito. 2 buwan na. Ay, Pero may iniinom naman ho akong gamot. gamot po. Ito,
ay na-prescribe ba yan ng doktor po sa inyo o kayo lang po nag-inom po? Hindi pa po siya pre-prescribe sa inyo? Hindi naman Hindi po reseta? Basta binigyan po ako ng reseta. Yun lang. Okay. Pero, Ang ano ko, hindi na aalis ang sakit. hindi na aalis. Pero hindi ba siya kayo na-injured? Di kayo nadapa? Hindi po, hindi naman. Biglaan lang siyang sumakit. Eh di maigi po. Hindi lang po, parang magapo nga ito. Opo. O sige po, maigi po kasi andito naman po yung mga doktor po natin. Baka rin, pwede kayong i-refer sa physical therapy. Kasi yun nga mga kasangbahay, no? Isa rin po sa paalala na kapag meron kayong any pain na nararamdaman, pwede po kayong i-refer po ng ating mga doktor po sa physical therapy. Kasi lahat po ng mga pain po na pwede pong dalhin doon sa ating PT. At same day din naman po yun, basta in-refer po kayo ng doktor, yun din po yung paalala sa atin ng ating MCGI Clinic Coordinator. Once i-refer kayo ni Doc sa isa sa mga services pa natin dito sa MCGI Clinic, nadalhin naman po kayo doon. Pero nanay, kumusta naman po ba yung experience po ninyo dito? Kasi di naman po kayo first timer. Kamusta po ang serbisyo? Ayos naman po. Minsan nga po, pag may nalaman akong may sakit, ako po ang nagyayaya. Talaga po? Oo. Mga ilan na nasama nyo dito? Marami na ho ako nakisama dito. Minsan mga anak ko. Opo. Ano po mga pinapacheck up nila? Kung ano po yung mga sakit nila. Opo. Kasi sanay nga daw po ako dito. Kaya, nanay, samahan mo naman ako. Sabi ko, sige. Talagang suki na pala natin si nanay. Salamat po sa Diyos kasi nagbabalik-balik kayo dito. Ano ba nafe-feel nyo kapag pumupunta kayo dito? Bakit kayo bumabalik-balik bukod Saka nga ang pinakalapit ko po dito, salamin lang. salamin. Katulad po ngayon, may salamin na. Nakakuha na po kayo. Salamat po sa Diyos. May iba pa po ba kayong gusto na puntahan po na ibang mga services natin dito? Sa dental, sa... Hindi po, ang inaano ko po, wala akong ngipin. Opo. Papaano ko po yung ngipin. Gusto mo rin, pipila rin po kayo doon. Sige po, maigi po yan. Aayos ko na lang gilagid. Oo, para mas maganda yung ngiti ni Nanay Bella. Ayun po, Nanay, baka po meron kayong gustong sabihin. May mensahe po kayo, katulad po ninyo, na nag-aya na po kayo ng ibang mga kakilala ninyo para pumunta dito sa MCGI Clinic. Sige po, imbitahan niyo po sila. O kung po pwede po yung mga kapitbahay ko na may nararamdaman po, kung magsabi lang po sa akin, sasamahan ko po. Katulad po ngayon, may kasama ako. Opo. May anak po ako, may manugang akong andito ngayon. Tsaka mga apo, nakapila nga po sila. Ayun, salamat po sa Diyos. At yun, Nanay, isa rin po kasi talaga yun sa, laging paalala po sa amin ni Kuya Daniel Rason. Siya po yung nagpasimula nito. Kahit matanong ko lang, Nay, ano ba religion po ninyo? Catholic po. Katoliko kayo. Ayun po, no? Kasi wala naman pong pagtatangi dito. Tanggap po natin lahat Opo naman. ng kung sino man yung gusto Wala na naman pong magpa-check. pinipili. Opo, wala pong pinipili. Tama po yun. Kaya pupunta lang po kayo basta may pangangailangan kayo. At katulad nga ni Nanay Bella, nagsasama siya kahit sino po na gustong magpa-check up dito sa MCGI Clinic. Wala naman po kayong babayaran. Nay, matanong ko lang, meron ba kayong binayaran dito sa MCGI Clinic? Wala naman po akong binabayaran. Ayun, salamat po sa Diyos. Di legit talaga mga Marami kasambahay. na po ako dito na yaya, marami na po ako naisama. Ayun, basta punta na kayo dito mga kasangbahay. Dahil libre po ang lahat po ng ating medical services, libre po ang ating mga gamot, libre din po ang pagkain kung sakali po maabutan kayo ng pananghalian at nakapila pa po kayo po ay makakain din naman po dito. At syempre habol na po kayo sa ating registration hanggang 9 a.m. po ang ating cut-off. Pero lahat naman po ng pasok doon sa ating cut-off, kayo po ay ma-accommodate natin. Ngayon, sige, puntahan naman natin ang isa pa nating kasama. Pero pupunta tayo sa Apalit. Kaya tawagin natin si Sis Dency Andres. Good morning po, Sis Dency. Yan, salamat sa Diyos at ngayong araw nga ng Biyernes dito po sa ating MCGI Clinic dito sa Apalit, Pampanga. Abala na pong muli tayo dito, Sis Ira, mga kasambahay. Salamat sa Diyos. Sa nakikita po natin, nagsimula nga po ang ating registration kaninang alas 5 ng madaling araw at magtatagal ito hanggang alas 9. Sama-sama at tulong-tulong na po ang ating mga kasama mula sa MCGI, Members Church of God International, upang asistihin at
asikasuhin ng atin pong mga kababayan na nangangailangan ng mga medical attention. Ayan po, kasama ang mga UNTV News and Rescue at ang mga mothers po upang pagsilbihan sila ng kanilang mga almusal, libreng almusal habang iniintay po ang kanilang turn na makausap po ng ating mga doktor. At isa po sa mga pumila kanina dito po ay kasama ko upang atin pong makausap. Siyempre kakamustahin po natin siya. Tawagin ko po si Ma'am Adelaida Sunga Batas. Tara po, dito po tayo, Ma'am. Ayan. Good morning, Ma'am Adelaida. Good morning Hello po. Opo. Magandang umaga. Kumusta po bawat kayo? isa. Opo. Kumusta po kayo, Nanay Adelaida? First time niyo po ba dito sa... Pangalawang beses na. Ano po yung ipapakonsulta po natin ngayong umaga? Yung ganito ko medyo at saka yung hindi ako makatulog. Ngayon, at saka yung pangalawang beses, pagpapalaboratory ako uli. Para maalaman ko kung ano yung resulta yung una kasi, medyo mataas. Ewan ko ngayon, para malaman ko kung bumaba. Opo. Ano po bang nararamdaman natin, Ma'am Adelaida? Wala naman, yung dito lang yung ugat ko dito. Masakit. Yung para bang gumaganon, parang lumano yung mga ugat ko. Pero ganun lang naman yun. Saka yung braso ko, ganun, masakit. Kung minsan parang masakit yung ugat, ganun. Opo. Nabanggit niyo po kanina na pangalawang beses niyo na po dito. Oo, pangalawa. Paano niyo po ba nalaman na meron po tayong free medical consultation dito po sa Diagnostic Center sa Apalit, Pampanga? Mayroon akong kaibigan din dito na kasama namin sa church na yung anak niya nakatapos dito. Na-share niya po iyon sa inyo. Nagpakonsulta na rin po ba siya dito? Ay, oo, madalas din siya dito eh. Kumusta naman po ang experience dito po sa atin pong free medical consultation sa MCGI Diagnostic Center, Ma'am Adelaida? Masaya. Masikaso yung mga yung mga assistant dito na mga kapatid. Masikaso sila sa lahat ng mga pumupunta dito. Masikaso sila. At saka pati doktor, ganun. Ayun po, salamat po sa Diyos. Nag-almusal na po ba kayo? Hindi pa. Nakakain. Mamaya pa po kayo kakain. Opo. Ayun, Ma'am Adelaida, baka po meron kayong gustong sabihin po sa atin pong mga kapitbahay o atin pong mga kaibigan na nangangailangan din po ng mga medical attention po. Sige po, Mga invite niyo po kapatid, sila. kung gusto po ninyo, dito po kasi ako na wala pong bayad. Pati po yung gamot, libre, pati po laboratory. Maasikaso pa po sila. Saan pa po tayo? Kasi lalo na sa atin, lalo na ako, walang yung dumarating araw-araw. Mas maganda na dito. Yung pagpunta dito, libre lahat. Pati hindi ka magugutom pa. Pag nakaano ka ng oras, kakain ka, pakakainin ka. Yun po. Ayun po. Kaya mga kapatid, punta na po kayo dito kung gusto nyong magpa-laboratory, lahat ng may nararamdaman sa katawan. Punta na po dito araw ng Biyernes dito po sa MCGI. Po, dito po sa ating MCGI Diagnostic Center. Ayan po. At saka hindi lang po lahat, may medical attention po, medical consultation po yung inyong concern. Kung ano pa po yung kailangan po ninyo regarding po sa inyong mga nararamdaman, sabihin nyo po sa atin pong mga doktor mamaya na inyo pong makakausap para kung ano po yung kailangan po ninyo, libreng gamot, or kung kailangan po ninyo ng assistive devices. Kasi kanina nakita ko, iika-ika din po kayong maglakad. Masakit po ang inyong paa. Ayan. Ayan po, mamaya, kung loloobin po ng Panginoon, pwede nyo pong i-consult sa kanila sa atin pong mga doktor yan. Ano po, Nanay Adelaida. Ayan, salamat po sa Diyos. Sige Salamat din po. Salamat po sa Panginoon at saka po sa inyo. Salamat po sa lahat ng Salamat. mga assistant dito, lahat ng tulong-tulong dito, mga kapatid. Ayan po. Salamat po sa Diyos. Salamat po sa Diyos. Ayan po. Sige po, ayan po, si Syra, salamat sa Diyos. At yun nga, sa atin pong mga kababayan na ngayon palang
nagising o gumising po at nangangailangan po ng inyong mga medical attention. Kung kayo po ay mga may nararamdaman po, parinin na po kayo dito po sa ating location sa MCGI Diagnostic Center located at MacArthur Highway, Barangay Sampaloc, Apalit, Pampanga. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating registration. Magtatagal ito hanggang mamayang alas 9 ng umaga. At ang mga medical services po na atin pong i-avail, kabilang po dito ang adult medical consultation, meron tayo sa mga bata sa pediatric consultation. Kung sa ngipin, sumasakit bang inyong mga ngipin, meron po tayong dental services, denture, ayan po, extraction, pabunot po. Meron din po tayo dito sa ECG, laboratory po. Ayan, at meron pong mga x-ray, ayan po. At kung mga kailangan nyo rin pong may makausap na mga abogado sa mga usaping legal, mayroon din po dito. At syempre dito po sa MCGI Diagnostic Center, ongoing din po ang libreng sakay. Kung yung pong mga kababayan natin na nahihirapan umuwi o maglakad, patungo sa kanilang mga tahanan na malapit lang naman po dito po sa ating area, ayan po, ang MCGI po ay nag-aalok o meron pong ibinibigay na libreng sakay para sila ay maihatid mula po dito sa ating medical consultation pauwi sa kanilang tahanan. Ayan po, salamat sa Diyos. At magbabalik kami mamaya, Sis Ira, para po sa ating update. Balik po muna ulit tayo dyan. Salamat po sa Diyos, Sis Dancy! At gaya nga ng sinabi niya, tuloy-tuloy po ang atin pong pagsiservisyo sa atin pong mga kasangbahay. Nagsimula na po ang ating registration kanina pa pong 5 a.m. at magtatapos po yan ng 9 a.m. dito po sa MCGI Clinic. Pati na rin po sa ating MCGI Diagnostic Center. Kaya sa mga kasangbahay nating habol na po kayo. At syempre, ang ating pong pagsiservisyo ng pagbibigay ng libreng atensyong medikal ay tuloy-tuloy. Kaya naman, wag po muna kayo aalis mga kasambahay ha. Wag kayong maglilipat ng channel. Magbabalik ang Good Morning Kuya. Nagbabalik ang Good Morning Kuya. Narito po ang ilan sa ating good news. Magandang balita para sa mga motorista at gumagamit ng electric vehicles. Suportado ng Department of Trade and Industry ang pagpapalawak ng electric vehicle charging at battery swapping stations sa buong bansa. Yan ang good news na hatid ni Grace Casin. Ipinahayag ng Department of Trade and Industry o DTI na suportado nito ang planong pagtatayo ng libu-libong EV charging at battery swapping stations upang mas mapadali at mapalawak ang paggamit ng electric vehicles sa Pilipinas. Layunin ng hakbang na gawin na mas abot kaya at mas maginhawa ang paggamit ng electric vehicles habang mababawasan ang gasto sa transportasyon ng mga motorista. Tinalakay ng DTI at isang electric vehicle company ang mga expansion plans at regulatory framework na kailangan upang mapabilis ang pagtatayo ng mga charging at battery swapping stations sa iba't ibang bahagi ng bansa. Kabilang sa plano ang pagtatayo ng hanggang 30,000 battery swapping at charging stations na inaasahang magpapalawak sa charging network at magbibigay ng mas maraming pagpipilian sa mga gumagamit ng electric motorcycles. Inaasahan ding mapapabilis nito ang paglipat ng mas maraming Pilipino sa electric vehicles na mas matipid sa operasyon at mas makakalikasan kumpara sa mga sasakyang gumagamit ng fossil fuel. Ayon sa DTI, ang pagpapalawak ng charging infrastructure ay mahalagang hakbang sa pagsulong ng moderno, epesyente at sustainable na transportasyon sa bansa. Grace Casin, at ito ang Good News. Magandang balita naman po para sa mga manggagawa sa Metro Manila. Epektibo na sa Hulyo 26 ang unang tranche ng 85 pesos wage increase para sa mga minimum wage earners sa National Capital Region. Yan ang good news na hatid ni JP Nunez.
Kinumpirma ng Department of Labor and Employment na ipatutupad na sa Hulyo 26 ang unang 60 pesos na dagdag sahod bilang bahagi ng aprobadong 85 pesos wage increase sa Metro Manila. Naantala ang implementasyon ng wage order mula sa orihinal na Hulyo 19 dahil nausog ang publication nito ng 2 araw bunsod ng masamang panahon. Ipinaliwanag ng DOLE na ayon sa umiiral na patakaran, nagiging epektibo ang wage order 15 araw matapos itong mailathala sa isang pahayagang may pangkalahatang sirkulasyon. Bukod sa mga minimum wage earners, sinabi rin ng ahensya na maaari ring makinabang ang mga empleyadong sumasahod ng higit sa minimum wage sa pamamagitan ng collective bargaining agreements o voluntaryong salary adjustments mula sa kanilang mga employer. Samantala, nakatakdang ipatupad ang ikalawang tranche na 25 pesos sa Enero 20, 2027 upang makumpleto ang kabuuang 85 pesos na dagdag sahod. Patuloy rin ang isinasagawang konsultasyon ng DOLE para sa posibleng wage adjustments sa iba pang rehiyon kabilang ang Calabarzon, Central Luzon at Central Visayas. JP Nunez, at ito ang Good News! Nako, napaka-good news niyan talaga para sa mga manggagawa natin kasi eto na, mafe-feel na nila yung dagdag na 85 pesos sa kanilang sahod. At first tranche pa lang ito, ano, Ian? Oo. Meron pang susunod niyan pagdating, I think, kung hindi ako nagkakamali, January, ihahabol yung susunod na part nung pagtaas ng sweldo ng ating mga kababayan. Na kahit pa paano, makakadagdag sa kanilang pang-araw-araw na gasusin. Kasi alam naman natin, di ba, ang taas ng mga bilihin ngayon, lalo na sa mga gulay. Kung gusto mo maging healthy, medyo mahirap talaga kasi ang mahal lang ngayon ng gulay sa palengke. Tsaka parang mas mura pa yung mga processed foods na available. Kung ano pa yung hindi healthy, yun pa yung mas mura. Kaya magandang balita to para sa ating mga manggagawa dito sa Pilipinas. Yes, at yan ang ilan sa ating good news sa araw na ito. And of course, ang ating Mobile Dental and Optical Clinic, ito pong July 17, 2026, Friday, ang unit number 2 po natin ay nasa Gomez Street, Poblacion B, Camiling, Tarlac. Ang unit number 3 po natin ay nasa Uptown Crossing, Poblacion 8, Mid-Sayap, North Cotabato. Ang unit number 4 ay nasa Barangay Pangi, Ipil, Zamboanga, Sibugay. At ang unit number 6 naman po ay nasa Consolacion, Municipal Jail, Cebu. And ito rin po nung ating mga MCGI Diagnostic Center and Charity Center schedules. Ang MCGI Diagnostic Center na nasa MacArthur Highway, Barangay Sampaloc, Apalit, Pampanga. Ang registration time po dyan from Monday to Thursday ay 10 a.m. to 12 p.m. Samantala pag Friday naman po, ang registration time ay from 5 a.m. to 9 a.m. Meron din tayong weekly medical mission at ang upcoming schedule po tuwing Monday, July 20, 2026 ay nasa Barangay Tala Covered Court, Orani, Bataan. Ang registration time po dyan ay 5 a.m. to 9 a.m. At ang MCGI Charity Center sa Valenzuela City na nasa number 22 T. Serrano Street, Marolas, Valenzuela City ay open every Monday. Ang registration time naman po dyan ay from 5 a.m. to 9 a.m. Ang MCGI Charity Center sa Parañaque City nasa 4th floor, 88 Square Mall, Barangay San Dionisio, Parañaque City. Every Tuesday naman po yan. Ang registration time ay 5 a.m. to 9 a.m. Ang MCGI Charity Center naman po sa Quezon City na nasa number 35 Reliance, Barangay Nagkaisang Nayon, Quezon City ay open every Wednesday. Ang registration time naman po dyan ay from 5 a.m. to 9 a.m. At ang MCGI Charity Center sa Davao del Norte, nasa Acacia Compound, Barangay Apocon, Tagum City, Davao del Norte po yan. Every Thursday naman po. At ang registration time ay 6 a.m. to 11 a.m. At syempre kung nasan tayo ngayon, Celine, ang MCGI Clinic na nandito po sa number 141 E. Rodriguez Avenue, Marikina City ay open every Friday. Ang registration time po natin ay from 5 a.m. to 9 a.m. At again po sa mga hindi pa familiar sa mga na-mention natin, mga charity centers, ito pong MCGI Clinic natin, lahat po ng mga serbisyo dito maging sa
registration time sa mga gamot, sa mga consultations, lahat po yan ay libre, wala po tayong babayaran at open po ito sa lahat kahit taga saan po kayo, basta malapit po kayo sa mga na-mention nating mga location ng MCGI Charity Centers, mga medical missions. Welcome po ang lahat, anuman pong religion natin, anuman pong political affiliation natin at taga saan po tayo, open po ito. Makakalibre po tayo ng mga services po na available sa mga charity centers and medical missions po natin. Tama, iyan. At sa mga kasangbahay at kababayan naman natin na walang kakayahan na pumunta sa ating mga charity center, meron naman po tayong available na MCGI Digital Clinic. Makikita nyo po ang ating mga hotline number sa ating screen. I-flash po dyan mamaya. Pwede nyo pong i-screenshot kung in case po na nangangailangan po kayo ng tulong medikal na wala po kayong kakayahang bumiyahe, pwede po kayong tumawag dito. Libre din po ang mga serbisyong maibibigay po dito sa ating MCGI Digital Clinic Hotline. At ma-mention ko lang din Celine, sa ating mga charity centers, pwede tayong mag-request if ever yung mga pasyente natin ay nangangailangan ng mga assistive devices katulad ng nebulizers, wheelchairs, tungkod. Kung nangangailangan po kayo, mag-request lang po kayo at mabibigyan po tayo ng mga assistive devices. Coordinate lang po tayo sa mga staff na kung saan po yung mga nearby na charity centers po natin. Makakapag-request po tayo. Oo, kasi itong mga itong mga wheelchair, mga tungkod, alam mo iyan, ito minsan, parang kung iisipin natin, maliit na bagay para sa ating mga kababayan, pero para sa kanila na nangangailangan, na walang kakayahang bumili, sobrang laking bagay na nito. Lalo na yung tungkod, kadalasan sa mga senior citizen na nakakausap natin dito sa MCGI Clinic, minsan yung tungkod lang na ginagamit nila payong, hindi na safe, no? So minsan madudulas sila, may mga pagkakataon na baka masira yung payong. So ito, kahit simpleng tungkod man lang, makatulong man lang, maging gabay nila sa araw-araw nila na paglalakad. Oo, tsaka kung yung mga na-mention nating assistive devices, kasi ako, may struggle din ako before sa, sa asthma ko, kaya napaka-helpful ng nebulizers, lalo na sa mga hindi inaatake, yung mga hindi nakakahinga, ang hirap po nun. Kaya, yun po, sa mga nabanggit nating mga assistive devices, mag-request lang po tayo at mapagbibigyan po tayo sa mga pangangailangan po natin. At ayun, with that, puntahan naman natin ang update sa ating dental services area. Nandyan si Ira Mariana. Good morning, Ira! Yes, good morning, Ian. Good morning ulit sa inyo mga kasangbahay. At ito, nakakapagbalik tayo ngayon dito sa dental services area natin. At ngayon, nakikita nyo sa aking likuran, meron tayong isang pasyente na currently ongoing sa kanyang pag-avail ng kanyang service dito sa ating dental area. At sige, habang busy sila, Doc, sa likod, ito, meron tayong makakapanayam. Kasama natin si Tatay Lito. Magandang umaga po. Umaga po. Ay, Tatay, sige po, pakilala po kayo. Ano po Kasi bang... Lito, Ayun. nakatira sa Pasig po. Ayun, galing pa ng Pasig si Tatay. Medyo malapit-lapit lang dito sa MCGI Clinic. Tatay, ano po ang in-avail po ninyo dito po sa dental services area? Nabil ko po yung postiso po. Yung katunayan bumalik ako ngayon na trial po. Okay. Pero kailan po kayo unang pumunta dito, Tay? Nakaraang linggo po, Friday. Nung Friday lang. Opo. Tapos, yon ang sabi sa inyo. Balik na lang po ng Friday po, umaga. Tapos, eto na, nag-trial na Ito kayo. po, tatrial pa lang po. At trial pa lang, so hindi pa pala nakasalang si Tatay. O di, at least maganda nakapanayam natin. Ano po bang ano sa inyo? Full dentures ba? Partial dentures? Full po, up and down po. Okay. O di, maigi pala, no? Pero Tay, bago kayo nagpunta dito sa MCGI Clinic, meron ba kayong parang napag-canvasan na dental clinic sa labas? Alam ko na po nung nagpagawa po ng postiso. Mahal ho talaga ang postiso. Oo. Mga libo po. Oo. Kaya nalaman ko na may libre dito sa aking kaibigan na ito'y libre naman. Kaya ako'y kusang rito. Nagpagawa. Nagpunta na po kayo. Opo. Pero nabanggit nyo sa akin kanina, Tay, na bago kayo nagpunta dito sa dental services area, meron kayong inavail na iba pa. May nakuha na kayo dito sa Opo, MCGI ninabil ko Clinic. po yung mga eyeglasses. Oo. Kasalukuyan, katunayan, mga dalawa pa binibigyan nila. Opo, naku, salamat sa Diyos. Siyempre, sa lahat, may libre pang pagkain. Opo. Kaya yun ang
Ay, kumusta po ba ang experience nyo dito po sa MCGI Clinic? Ito naman, maganda naman yung mga patutungo sa mga lahat ng tao na pumupunta rito. Opo. Wala namang ikabala kasi dito mababait naman sila. Mababait naman po. Uy, salamat po sa Diyos. Yun nga po, no. Lapit lang po kayo din sa kanila kapag meron pa kayong extra pa ng mga katanungan, tay, kayo mahihiyan lumapit sa mga kasama natin. Pero kanina, nabanggit nyo sa akin, tay, kasi meron kayong dating postiso. Sige nga po, pakwento nga po. Ano po ba nangyari sa dati nyong postiso? May dati po ako bali po sa bali po masakit po kung Gano'n na po katagal yun? Ang mga 3 months. 3 months. Kasulukuyang inaano ko po nire-remedyo ko. Ano ginagawa ninyo? Alam mo naman, ang mga dinidikit ko lang. Ay, dikit-dikit mo lang para Para maayos yung pagkain ko. Syempre, pagka nagdi-DIY ka lang, medyo baka mamaya, hindi naman sukat talaga. Sumasakit po yung gilagid po ba ninyo? Sumasakit po, kaya tiis na lang. Ay, ito. Kasi walang ibang isusukat, walang ibang ngipin. Kaya nga ako punta rito na may bago pong Oo. So lang, libre naman. Po, kanina nabanggit din kasi ni Tatay Lito, mga kasangbahay, na nahihirapan din daw kasi siya kumain. At ngayon ko lang din nalaman na 3 buwan na pala niya rin na iniinda ito na ayun nga, sira yung kanyang postiso dati. At buti nga ngayon, eto na, naisama siya ng kanyang kaibigan dito sa MCGI Clinic at trial na siya para sa kanyang full dentures. Ano po ang sabi sa inyo? Kailan po ang balik nyo para po makuha ninyo yung inyong postiso pagkatas ng trial ninyo, tay? Kasalukuyan, tatrial pa nga po. Opo, pero ano pong sabi? Mga ilang weeks daw bago ninyo 1 week. 1 week lang. Mga kasangbahay. Kayo kapag meron po kayong gustong i-avail dito, magpapapostiso kayo, pa-check up muna kayo, tapos ayun, baka makita na natin mga ilang weeks ninyo makukuha after the trial po ng inyong mga dentures. Sige po, tay, baka gusto nyo pong imbitahan din yung ating sa lahat po ng mga tao na bigyan ng ng mga gamot o anumang uri ng karamdaman at mga postiso po ay pumunta puro kayo sa MCGI dito po sa 141 Rodriguez. Ayun, nakabisado pa ni tatay, no? Tay, matanong ko lang, ano po ba ang religion po ninyo? Pwede ko Ako po yung INC. Okay po. Wala naman po tayong tinatangi po, kagaya po nung nabanggit po. Sabi nga lahat ng tao pwede rito. Oo, opo. Basta kayo po ay meron po kayong pangangailangan po sa atensyong medikal. Yun po ang paalala palagi ni Kuya Daniel Razon na wala po tayong tinatangi dito, tanggap natin. Basta po makakatulong tayo sa kapwa. Sige lang po, tutulong po tayo sa awa at tulong ng Diyos. Salamat po sa Diyos, Tatay Lito. Salamat po. Ayun, at least, makakakuha na si tatay ng kanyang full dentures after po ng kanyang trial stage. At ngayon, meron pa tayong isang mga kapanayam. Halika, sige, samahan tayo. Good morning po. Ma'am Rizel, hello po, good morning po. Ayun, sige po, bati po kayo. Hello po, magandang maga po. Ayun, Ma'am Rizel, kumusta po? Ano po ang concern po ninyo dito sa dental services area? Pustiso rin po. Okay po. Ano pong klaseng postiso po? Ano po yung partial or full dentures? full denture po? Full dentures din po. Pero kayo po, kailan po kayo unang nagpunta dito sa MCGI Clinic? Noong November po, 2024. Ay, ang tagal na po. Ano pong mga na-avail nyo na ng mga services? Medical po, tapos medical saka optical po. Okay. So, nasuki na pala kayo dito. Mami, kumusta po ang experience ninyo? Mababait naman po lahat po ng staff po sa medical, dental. Kaya po ba kayo nagbabalik-balik? Hindi po, marami rin po kasi kung sinasamahan po, mga kamag-anak ko po. Okay. So, marami na kayong nadala rin po dito. Ayun, maigi po yun para na monitor natin yung kanilang mga kalusugan. Pero kayo po, by far, ano ang favorite po ninyo na in-avail nyo po na sa tingin nyo, yun yung pinakagusto nyo na service po na na-avail nyo dito sa MCGI Clinic? Yung medical po, saka dental po, saka optical po. Sige po, sige ma'am, kwento nyo na po yung about sa postiso po ninyo. Kailan po kayo nag-start po na pumila po dito sa dental services area? 2025 pa po. Okay. So, eto po, nakapila na po kayo ngayon for? Trial po. Trial. Okay. So, parang kay tatay din pala, no? Opo.
Okay, so kumusta naman po? Excited na po ba kayo? Excited na po ako magkaipin uli. Okay, ay sana po na makita natin yung yung sa mga susunod pagka naabutan natin si Apo. Tatay Lito, si Ma'am Lizelle, na masukat yung kanilang mga posiso para makita natin ang inyong mga ngiti. Apo. Sige po, Ma'am Lizelle, baka po may gusto kayong sabihin po, maimbitahan nyo rin kasi katulad ninyo, nakakapag-imbita na rin pala kayo ng marami Apo. pong mga kakilala ninyo dito po sa MCJ Clinic. Please po, go ahead. Huwag po kayong mahiyang pumunta po dito. Libre po lahat. Libre rin po pagkain. Saka lahat ng benefits po, medical, optical, dental po. Libreng-libre po. Wala po kayong babayaran. Kahit hindi po kayo MCGI po. Okay lang po. Kahit Catholic po kayo, iglesia, wala pong problema po. Opo. Maraming salamat po. Salamat po sa Diyos, Ma'am Lizelle. Ayun, tama po yun, no? Lahat naman po tayo dito ay basta meron kayong pangangailangan mga kasangbahay sa atensyong medikal, lapit lang po kayo. Tanggap natin kayo dito sa MCGI Clinic. Hindi po exclusive lang ito para sa mga members ng Church of God International or doon sa mga Mariqueños lang dahil sila lang po ang malapit. Basta po, pasok kayo dito sa cut-off natin hanggang 9 a.m. Punta lang po kayo. Ngayon, hingi tayo ng update sa medical consultation area. Naroon si Sis Celine Morning, Sis Ira. Yes, tama ka dyan. Nandito tayo sa ating medical consultation area. At makikita nyo ito sa likuran ko, no? Busy-busy na yung mga doktor natin sa pag-check up ng ating mga pasyente. At isa nga sa mga pasyente natin ngayong araw na makakasama natin ngayon ay si Tatay Jeff. Good morning po, Tatay Jeff. Bati po kayo. Hello, good morning po sa ANTV at sa inyong lahat. Opo. Sir, matanong ko lang po kayo, ilang taon na po ba kayo? 58 years old na po ako. Opo, taga saan po kayo? Balik taga Concepcion, Marikina lang po. Ay, malapit lang po. Malapit lang po. Opo, paano niyo po nalaman na meron po ditong MCGI Yung last Clinic? Thursday, binagsabi sa amin na meron daw mga medical mission Opo. kay Brother Eli. Opo. Sabi nga, pumunta kayo, itry nyo. Libre rin lahat, libre. Opo, so first time niyo po ngayong araw? First time po namin. Ay, salamat po sa Diyos. Asawa kami. Sino bang kasama po ninyo? Andito po yung misis ko. Ay, Kasama ko. opo. Ano pong ipapacheck up po ninyo ngayon? Bali, lahat na eh. Kasi Opo. stroke patient ako. Matagal na po. Tagal na, since 2023. Opo. Buti po, maayos po ang inyong paglalakad. Recover po ako. Ay, salamat po sa Diyos. Therapy po ko ng 42 sessions. Opo. Ayan, sige po. Kamusta na po ang pakiramdam po ninyo ngayon? Medyo buti-buti pa rin mo sa awa ng Diyos. Opo. Ngayon lang po ba kayo makakapagpa-check up ulit? Ngayon pa lang dito sa kay Brother Eli. Opo. Buti po, libre po kayo ngayong araw. Ano pang pinagkakaabalhan po ninyo? Bali, hindi na ako tatrabaho ngayon kasi Opo. stroke na ako. Opo. Since 2023, hindi na ako trabaho. Opo. Si nanay po, Ganun na yun. Senior citizen na eh. sa bahay na lang po kayo. Dati po ako seaman. Ay, opo. Na-stroke po ako sa barko. Tapos napauwi na po kayo. Pauwi ako pero 8 days pa ako sa barko Sa bago barko. ako madala sa ospital. Ay, ang tagal po, no? Tagal ako nagamot. Tapos 1 week ako sa ospital. Hindi alam ng mga magulang ko tsaka asawa ko na nasa ospital ako. Opo. Sabi ko lang nung nakauwi na ako. Buti na lang po, naka-recover po kayo at wala pong naging problema. Nag-uwi po ang ibibig ko, hindi ako makalakad. So after session na, 42 session, nagkabato ng kumpanya, ayun, medyo buti-buti na rin po sa awa ng Salamat Diyos. po sa Diyos. Opo, kaya po ngayon po, pagkakataon niyo na po ito para mapatingnan po lahat ng kailangan yung mapatingnan. Para at the same time po, wala na po kayong maging alalahanin. Salamat. Kayo po ba nagme-maintenance po? Ang marami po maintenance. Opo. High blood, mga Diabetes tayo? andun po Opo. lahat. Puso, ando na po lahat kasi 58 years old na ako eh. Opo. Ay, saktong-sakto po yan tayo dahil po meron po kayong maintenance. Sabihin niyo po sa atin po nga, doktor, para po mabigyan po kayo ng gamot at bibigyan po kayo good for 2 weeks. Pag naubos po ninyo, balik lang po kayo dito, hingi lang po ulit kayo ng bagong reseta, bibigyan po ulit kayo ng panibago para kahit papano po, makalibre na po kayo sa gamot kasi mahal din po ang mga gamot. Nga po eh. Opo. Salamat po, maraming salamat sa MCGI, sa Brother Eli at sa inyong lahat. Mga sumusuporta ng MCGI. Opo, at yung mga iba po ninyong kaibigan, ayain po ninyo para sila din Sabihin po. ko po na total, andito na ako ngayon, malalaman po nila na siguro nakikita ko sa TV ngayon. Opo. Malalaman nila na sabihin ko na try natin dito sa Sige po, batiin nyo po at imbitahin nyo po yung mga sa kaibigan mga kaibigan po ninyo. ko, sa mga
magulang ko, kapatid ko, pwede kayo pumunta dito sa MCGI. Marami po silang branch. Hindi lang po dito sa Marikina, pati sa Parañaque at kung saan pa po. At maraming salamat po sa MCGI at sa mga buo ng mga staff dito, production na to. Ayan, salamat po sa Diyos, Tatay Jeff. Pagalingin nawa po kayo ng Panginoon. Salamat po. God bless po sa inyo lahat. At kung may kailangan po kayo, balik lang po kayo ng balik. Wala naman pong bayad. Opo, maraming salamat po. Salamat po sa Salamat Diyos, po. Tatay Jeff. Opo. Ayan mga kasangbahay, huwag po kayong mag-alinlangan na pumunta po dito sa ating MCGI Clinic. Meron po tayong iba't ibang mga branches po sa iba't ibang lugar po dito sa Pilipinas. At meron din po tayong mga umiikot po na medical na buses na pwede po nga pumunta sa inyo pong mga lugar. Abangan nyo lang po ang ating mga schedule dito po sa ating programa. Ito muna ang update dito sa ating medical consultation area. Makabalita tayo kay Sister Tini Valanon. Sister Tini, good morning. Good morning, Sis Celine! Good morning, mga kasambahay! Good morning, Kuya! And yes, nandito po tayo ngayon sa ating MCGI Clinic Pharmacy. Kitang-kita naman no, sa mga kahong-kahong gamot na nasa aking likuran. Tuloy-tuloy po kasi ang pagsiservisyo dito ng ating pong mga pharmacists, ng ating pong mga volunteers para maiabot po ang libreng gamot para po sa ating pong mga kasambahay na tapos na pong magpa-check up sa ating pong mga doktor sa ating medical consultation area. And para po mas malinawan tayo kung ano po ba yung mga reseta na tinatanggap dito sa ating clinic at kung ano po or paano tayo makakakuha ng gamot dito sa ating pharmacy. Kasama po natin ngayon, makakausap natin ang kasama po nating MCGI pharmacist, si Sis Liza Decena. Good morning po! Good morning po, Sis Tini. Good morning po, mga kasambahay. It's been a while na interview ko, no? Itong ating mga kasama dito sa pharma. Kaya nakakatuwa po. Pwede po ba kaming makahingi po ng update sa kung ano po or paano po nag-ooperate ngayon ang pharmacy? Sis Liza? Ayan po, Sis Tini, sa awa tulong po ng Diyos ay patuloy pa rin po ang ating free medicines dito po sa Charity Center every Friday. Ayun po, mas makikita po natin dito sa Charity Center na mas pinapahalagahan po natin yung follow-up check-up para po sa mga pasyente natin. So, every time na kailangan na po nila ng refill, importante po na ma-check up po sila ulit ng doktor natin para kung itutuloy pa ba yung medicine nila or additional laboratory test or additional tests or pwede na po bang itigil yung gamot or i-continue, ayun po. Mas mahalaga na po ngayon yung follow-up check-up po. Tsaka kung talagang umiepekto po yung gamot dun sa pasyente. Ayun. So, chine-check na po talagang maigi. Yun po yung isa sa mga update no, dito sa ating pharmacy. Check na po talaga ng ating mga pharmacist din kung effective sa inyo yung mga gamot po na inireseta sa inyo. Kung hindi naman, balik po kayo dito para po mapalitan ng ating mga doktor. Matulungan din po kayo ng ating mga pharmacist. Pero, Sis Liza, para naman dun sa mga kasambahay natin na nagtatanong, wala naman akong ibang kailangan gamot. Ang kailangan ko lang yung pang-maintenance ko. May binibigay ba kayo na, meron po ba tayo dito sa ating clinic na binibigay na for maintenance medicine? Ayun. So, para po sa mga maintenance medications, importante po na na-check po sila ng mga doctors po natin dito sa MCGI Charity Center. So kahit meron po silang reseta outside ng ating clinic, i-screen pa rin po sila ng ating doctor para ma-check up din po sila. And ayun po. So, ang process po para makakuha ng maintenance medication, kailangan mas dumaan po sa ating registration, sa vital sign checking, at sa screening po ng ating doctor. Good for ilang days po ba yung binibigay natin na maintenance medicines para po sa mga kasambahay natin na nangangailangan nito? Ayan po, Sis Tini. Based po sa order po ng doktor, 15 to 30 days po ang binibigay po natin. Ayun, mga kasambahay. So, sulit naman ang pagpunta, di ba? Hindi naman good for a day lang yung ibibigay na medicine natin. Sa loob naman ng mahabang panahon. At kung maubos, pwede po kayong bumalik dito para wala po tayong napapabayaan ng mga kailangan nating inumin. Ayun. Pero last na lang po, Sis Liza, baka may gusto po kayong ipaalala, ibilin sa atin pong mga kasambahay na nanonood po ngayon sa pag-inom ng kanilang mga gamot. Ayan po, mga kasambahay, mga kapatid.
para po sa ating mga gamot, importante po na makinig po tayong maigi sa ating doktor kung para saan po ba yung gamot natin, kung paano po siya i-take. At kung may mga katanungan po kayo, pwede rin po kayo magtanong sa amin pong mga pharmacist. Tapos po, importante po na sundin po natin yung duration, tapos kung gaano po kadalas yung gamot para makita po natin talaga kung effective ba sa atin yung gamot. At pag bumalik tayo sa doktor, marereport natin na ito yung naging effect sa atin, kung effective ba itutuloy, kung hindi po, papalitan po ng ibang gamot. Ayun po. Importante lang yung adherence po natin dun sa regimen po na pinescribe sa atin. At kung may problema naman po, pwede naman po bumalik for check-up kung may naramdaman tayong side effects or hindi magandang mga epekto, ayun po. Pwede po natin siyang, pwede po tayo maging proactive po sa health po natin. Tama. At huwag mahihiyang magtanong. Kasi libre naman. Dito sa ating MCGI Clinic, mapa-consultation, mapagkuha ng gamot. Nabubulol pa si Sistini. At syempre, pati po yung ating almusal. At kung aabot po kayo ng tanghalian dito sa ating clinic, libre rin po yan mga kasambahay. Kaya wala na po kayong aalalahanin. Kailangan nyo lang pong pumunta mismo sa ating pong mga MCGI Charity Centers. Gaya dito sa number 141 A. Rodriguez Avenue, Marikina City. At marami po salamat sa Diyos, Sis Liza, kasi nakausap ka po namin ngayon. At syempre sa mga paalala po ninyo para sa ating mga kasangbahay. Pero dun sa mga kasambahay natin na nagtatanong ngayon, ano ba yung mga services na ino-offer natin sa ating MCGI Clinic dito sa Marikina as of July 17, 2026? Mayroon po tayong medical consultation for adult, pediatric consultation, meron din po tayong optical with free reading glasses, dental services, check-up, extraction and dentures, at meron din po tayong other services gaya ng ECG, CBG or sugar test, urinalysis, and physical therapy. Again, hanggang 9 a.m. na lamang po tayo mga kasambahay. Ilang minuto na lamang po ang natitira, kaya habol na! Yun, marami pong salamat sa Diyos. Puntahan naman po natin ang iba pa nating kasama, si Sis Dency na nasa MCGI Diagnostic Center. Good morning, Sis Dency! Yes, Sis Tini, good morning again. At nandito nga po tayo, nagbabalik mula po dito sa MCGI Diagnostic Center, dito sa Apalit, Pampanga. At kasama ko po ngayon na makakausap natin si Ma'am Elisa Conanan. Ayan po. At habang iniintay po ang kanyang turn na makausap ng doktor, ay ayan, kasama po natin siya. Kumusta po kayo, Ma'am Elisa? Mabuti naman po. Good morning po sa inyong lahat. Opo. Pang ilan nyo na po ba or first time nyo po ba dito? Hindi, matagal na 2024 pa. Ano pong ipapakonsulta nyo ngayong araw? Yung sugar ko. Opo. Kumusta naman po ang experience, Ma'am Elisa? Since regular patient na po pala kayo, salamat po sa Maganda Diyos. yung mga ano dito, pag-a-assist nila. Ayun po. Nakakatanggap naman po ng libreng gamot. Ano po? Para po libreng sa... gamot. Ayan. Saka salamin. Ayun. Salamat po sa Diyos. Salamat sa Diyos. Name-maintain naman po ba? Iniinom ang mga gamot na ibinibigay? Oo, Ayan name-maintain po. naman. Salamat sa Diyos para tuloy-tuloy po ang ating paggiling sa tulong at awan ng Diyos. Sundin po natin ang mga ibinibigay o advice ng ating pong mga doktor. At as of 7:30, Sis Tini, update po namin mula dito sa ating MCGI Diagnostic Center. Tayo po ay meron ng nakapag-register na adult 21. Sa PEDIA po meron pong isa. Dental services, meron pong 2. At sa optical services po ay mayroon pong 2 patient na po na nakausap po ng ating pong mga volunteer medical practitioners. At ngayong umaga kasama ko po ang mga kapatid dito po mula sa MCGI, ayan, Members Church of God International, na masayang palaging nakikiisa upang umasiste at mag-cater po sa atin pong mga kababayan, kapwa-tao na nangangailangan ng mga medical attention. Libre po, ayan, kami po dito po sa tulong at awan ng Diyos ang mag-a-assist sa inyo upang makareceive po kayo ng attention medical. Libre po iyan at mga medical services mula po sa atin pong mga medical practitioners, ang atin pong mga mami mula sa kitchen na nag-a-assist naman po sa atin pong mga food sa ating mga pasyente at sa atin pong mga safety protocols. Meron din po tayong mga security personnel dito sa atin pong MCGI Diagnostic Centers as well as sa atin pong mga MCGI Charity Centers. Ayan po. At hanggang dito po muna ang ating update. Salamat po sa Diyos. Siyempre, tuloy-tuloy po ang ating pakikipagkaisa dahil
MCGI cares, MCGI shines, to God be the glory. Good morning, Kuya! Ayan, salamat po sa Diyos at back to you there po, mga kasama. Salamat po sa Diyos, Sis Dency, at sa lahat po ng ating mga volunteers mula Members Church of God International. Good morning po! Good morning Maraming salamat sa patuloy na pagsama sa aming paghahatid ng pag-ibig at good vibes sa ating mga kababayan. Kita-kits po tayo ulit next week, God willing, dahil mas masaya ang umaga sa Good morning, Kuya!